we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mag-live-in partner. Samdan dihang nadamay sa naitabong hold-up sa Cagayan de Oro City. Usa ka negosyante ug luya sa Cagayan de Oro City. Patay human gipusil sa nakabikil nga katransaksyon matud pa sa negosyo. Mga mag-uuma og mais sa Upol, Misamis Oriental. Miaray na sa grabing epekto sa El Nino sa ilang umahan. Og pipila ka leap year babies, gihimong bibo ang ilang selebrasyon sa ilang adlawng natawhan karong adlawa. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hato na mo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka gigong miyembro sa Dawla Islamia Maute Group nga lakip sa gikaengkwentro ug pagkapatay sa unom ka sundalo sa Munay, Lanao del Norte, misurrender sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Pasado alas 2 sa hapon adlawng Lunes, mitahan sa opisina ni Kauswagan Lanao del Norte Mayor Romel Arnado ang usa ka alias Ekrima, miyembro sa Dawla Islamia Maute Group nga nakabase sa Bukiron nga bahin sa Lanao del Sur. Kauban ang Lanao del Norte Police Provincial Office ug 2nd Mechanized Brigade sa Philippine Army, ilang gidawat ang pagsurrender sa maong miyembro. Bit-bit sabdini ang iyang armas nga M16 rifle. Giangkon matud pa sa sospek nga si alias Ekrima nga usa ang iyang grupo nga mo'y responsable sa mga pag-ambush sa mga sundalo sa Lanao del Norte. Lakip na dinhi ang bag-uhay lang ang enkwentro sa Munay nga gikamatay sa unom ka mga sundalo. Gani nasamdan si alias Ekrima sa maong enkwentro. Kining maong nag-surrender is wounded pa gani kini siya, na nasamdan kini siya apan nakalayas kini siya, Sir James. Dito siya nasamdan sa encounter, ma'am? Yes, dito siya nasamdan sa encounter. Usa ka 5 anyos nga batang lalaki ang patay human na lumos sa Tuburan Springs sa El Salvador City. LGU El Salvador nanawagan sa mga ginikanan nga bantayan sa kanunay ang ilang mga kaubang bata panahon nga maligo sa mong spring resort. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang nadala sa El Salvador City Lying-in Clinic ang 5 anyos nga batang lalaki. Human na lumos kini sa Tuburan Springs, El Salvador City ni adtong adlawng Biyernes. Sumala sa report sa El Salvador City LGU nga naligo matud pa ang biktima kauban ng iyang amahan. Apan paglabay sa pipila ka minuto, nakurat na lamang kini. Sanglit nawala na ang bata. Nakita na lang kuno ang biktima nga milugdang na sa tunga-tunga nga bahin sa maong spring resort. Nakita na mo sa CCTV nga there were instances nga kadtong nalumos nga bata tried to attempt to go sa ilalom sa katong tapadera. So siguro we will make an extra safety measure nga butangan siya screen para dili na gid siya masudlan og bata. Pagpasabot sab sa LGU sa publiko nga bisan og adunay pool guard on duty ang maong spring resort apan dili niini mabantayan ang tanang maligo, ilabi pa kung dagsa ang mga tao. Tungod sa nahitabo, nagplano ang LGU nga dungagan pa ang pool guards ug ang pagmontar og high chair alang kanila aron makita niini ang tanang maligo sa Tuburan Spring. Adto na sab sila'y hangyo sa maginikanan nga magdala og bata. Make sure nga ang inyong mga bata na sa inyong kiliran permi and dili mawala sa inyong pananaw kay kani sila vulnerable pa sa drowning. Hinuon giabaga sa El Salvador City LGU ang tanang galastuhon sa pagplastar sa namatay nga bata. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipahinumdum sa Office of Senior Citizens Affairs sa Davao City ngadto sa buot mo avail sa cash incentive sa gobyerno nga 10,000 pesos
base sa Expanded Centenarian Act nga magparehistro sa ilang opisina. Ano ang report ni John D. Esteban? Sa 117,900 nga ihap sa mga senior citizens sa Davao City, 426 ang mga nagedad 80 anyos, 225 ang mga 85 anyos. Ang mga nagedad 90 anaa sa 100 ang ihap, samtang 37 ang nagedad 95 anyos. Kinibase sa datos sa Office of the Senior Citizens Affairs. Mauni nga ihap ang maka-avail sa Expanded Centenarian Act nga baguhay lang gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa mga balao, dili na lang mga nag-edad 100 years old ang makadawat og cash incentive. Makadawat na sabog 10,000 pesos ang mga nag-edad 80. Madugangan na pod og 10,000 kung moabot og 85, 90 og 95 anyos. Lahi patong 100,000 pesos kung makaabot og 100 years old. Si Nanay Lilibeth, 57 anyos, dili pa senior pero nalipay nga gipamuban ang edad sa mga makadawat og cash gift. Pero doon na siya pangutana sama sa pangutana sa kadaghanan. Unsaon pag-apply o unsa bay mga kinahanglan requirements para maka-avail ana. Sumala sa OSCA, magpa-register lang kanila. Pwede ra birth certificate. Kung wala nini, pwede ang baptismal o valid government ID o di ba kaha, barangay certification. Mag-register sila sa OSCA. Considering na na-register na sila, ang atong himutan lang dito is i-review na lang, i-assess na lang natin itong mga pangalan. Pwede ra pod ang anak o paryente ang magparehistro, bitbiton lang ang rekisitos. Ginahulat pa ang implementing rules and regulations sa Expanded Centenarian Law ay kinihingpit nga mapatuman. Ang maghigala nga sila Nanay Elena Lemboy, 66 anyos, ug Nanay Gloria Hutoy, 67 anyos, nga pulos taga Barangay 8A sa Davao City, nalipay sa maong giamyandahang balaod. Kung makaabot daw sila og 80, dakong tabang daw ang kantidad sa ilang mga panginahanglanon. Palit sa kuan kanang konsumo, palit mga tambal, anak. Arang-arang na lang kung maabot ko 80. Gipangitaan pa kini sa gobyerno ug pondo. Sunod tuig pa kini mahatag sa mga gitaganang senior citizens. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Duha ka sagunsong pagtayog nga milapas sa magnitude 5 ang nabati sa Caguait, Surigao del Sur kaganinang buntag. Unang nasinati ang magnitude 5.3 nga pagtayog kaganinang 8:10 sa buntag. Kung asa natala ang epicenter niini sa Caguait, Surigao del Sur ug tectonic ang origin. Nabati sab ang intensity 5 nga gikusgon sa pagtayog sa Hinatuan, Surigao del Sur ug intensity 4 sa Bislig City sa Surigao del Sur sab. Samtang pagkahuman sa pipila ka minuto, nabati ang subling pagtayog sa maong lungsod gihapon nga miabot sa magnitude 5.4 kaganinang 8:23 sa buntag ug tectonic sab ang origin. Sumala sa PHIVOLCS, aftershock gihapon kini sa linog ni adtong Disyembre. Hinuon walay natalang danyos atol sa pagtayog. Gineploy na ang liboan ka personay sa Safety and Security Cluster sa Davao City aron mobantay sa seguridad sa kasaulugan sa 87th araw ng Davao nga magsugod na ugma Marso 1. Ato ibalik si Jandy Esteban. Kapin 7,000 ka safety and security personnel ang gideploy alang sa 87th araw ng Davao karong bulana. Sila amoy musiguro sa kaluwasan o kahapsay sa Dakbayan atol sa tulo ka semanang kasaulugan. Ilabi pa ang gilantaw nga daghang Davaoenyo ug mga turista ang muduyog sa selebrasyon. Gipangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Bastida Duterte ang send-off ceremony sa Davao City Police Office. Gipahimangnuan sa mayor ang kasundaluhan ug kapulisan nga mamahimong ehemplo sa publiko. Likay lang din mo magbaoy. Pakita ninyo nga di mo layo sa ilaha. Aron ang tao di mangluod. Pag naganit tayo ginapatuman mga balaod o unsa man, mutuo ang tao sa ato. Samtang giplastar na ang entablado dinhi sa San Pedro Square kung asa pagahimuon ang opening sa 87th araw ng Davao ugma Marso 1. Gilauman ang makalingaw nga pag-abli sa kasaulugan. Tungod niini sirado ang dalang San Pedro sa mga motorista hasta sa CM Recto paingon sa Inigo Street. Gilauman sa City Tourism and Operations Office nga makabuot ang 150,000 nga tourist arrival para sa araw ng Davao karong tuiga. Ilabi pa nga mas daghan ang mga aktibidad karon itandi sa nakalabay tuig. Kinibisan pa man sa mga hagit nga gisulti ni Councilor Al Ryan Alejandre ang chair sa Committee on Tourism sama sa kamahal sa plite sa eroplano padulong sa Davao City. Naatay gibuhat na katong Air Connectivity Council. We're supposed to have a workshop because nagpatabang na ta sa Department of Tourism
on how we can able to formulate the Air Connectivity Council na para we can able to strengthen ba the marketing initiatives to attract more number one, to attract more airline companies to fly with us. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Mag-uuma og mais sa usa ka hinterland barangay sa Upol, Misamis Oriental nanawagan og tabang karong naapektuhan ang ilang pananom sa El Nino. Halos katunga sa ilang tanom nga mais ang nadanyos tungod sa hulaw. Ani ang RTV Presents ni James Pauluya. Usa ang barangay Bagukbok sa Upol, Misamis Oriental ang nag-unang producer og mais sa tibuok munisipyo sa Upol. Gani, adunay 7 ka mga Farmers Association ng ilang barangay ug sagad kanila mais ang ginatanom. Sa pagsugod nila og tanom og mais sa bulan sa Oktubre sa milabayng tuig, nakasinati pa sila og ulan, butang nga dali silang nagpugas sa pamasin nga magpadayon ang pag-ulan. Apan pagsulod sa tuig 2024, tumang kainit na ang ilang nasinati. Sumala sa datos sa Barangay Committee on Agriculture, sobra 50% sa mga mag-uuma ang naapektuhan sa El Nino. Panahon nga pag-siding nila, gaulan man to, then taas naman din ang init, wala naman dayon na kuan ni. Pagpamungkal, wala na po dayon maulan ni. Ngun ana, failure gyud o daghan man ang naapektuhan gyud sa mostly ang mga kuan. Farmer gyud. Ang tunga sa hektaryang maisa ni Giovanni, 15 gikapitalan og 15,000 pesos. Nahurot kadaot ang bunga. Sumala niya nga gipangitaan na lang nila og pamaagi aron aduna pay mapuslan. 5 ka sako nga abono lagyan na yung nagasto ko. 5. Mabay labot libor ni mo pagpasanggi, pasaking ani. Oo, pagpapugas pa. Pero sa imong tanawon so man pildi na. Wala. Ana gid pildi kini siya. O gid may kuan na pildi kini siya. Sumala sa mag-uuma nga tulo na kuno kabulan kining iyang tinanom nga mais. Apan mubo gihapon ang punuan niini og perting kagamay ang iyang bunga. Resulta na matud pa kini sa hulaw o tumang kainit nga ilang nasinatian dinhi sa ilang lugar. Panawagan nila sa gobyerno nga unta mahatagan og konkretong solusyon ang ilang problema sa ilang pagpananom. Nang hinaot ang hugpong sa mga mag-uuma og mais sa barangay Bagukbok nga unta mahatagan og importansya ang ilang sektor, ilabi pa nga sagad kanila nagsalig lang sab sa pag-uma. Sa kuwan lang sa kasinatian ako kining gitawag og calamity dili kay ang kanang bagyo lang kun dili hasta ang hulaw gyud maapektado gyapon ang mga mag-uuma. Karon kay hapit na mabungtinan tingtanom abono gyud binhi. Nagpadayon sab ang damage assessment sa Upol Municipal Agriculture Office ug nanawagan sila sa mga mag-uuma nga ipa-insure ang ilang mga tanom sa Philippine Crop Insurance Corporation tungod libre lang kini. Mag-apod-apod sab kuno sila og mga hinabang sa mga apektadong corn farmers. Kaya na may generate nga list sa farmers nga affected. Tanaw na mo to kung kon kay kato among unahon og hatag sa assistance na. Ang atong assistance is natay isa ka bag nga corn plus natay 2 ka patabanan pag nato og 2 ka bag pon nga fertilizer. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mag-live-in partner ang Samdan human madamay sa nahitabong pagpang-hold up sa usa ka lending collector sa Cagayan de Oro City. Samtang negosyante og luya, patay sab human gipusil sa iyang katransaksyon sa negosyo. Ani ang report. Nagkadugo og nagbuyod sa dalan kining mag-live-in partner diyang nadamay og naigo sa pagpabuto sa usa ka hold-upper diyang misukol ang iyang biktimang lending collector pasado 1:30 sa hapon adlong Miyerkules sa Zone 1B, Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, giangkasan kuno sa suspect ang biktima og nagpahatod sa Ipunan area og dinhi na kini mindeklara og hold up. Misukol ang kolektor rason nga nagkagubot og nagpabuto sa iyang pusil ang suspect. Hinungdan nga nadamay ang magkapuyo nga anaa sa lugar. Misibat sab ang suspect gamit ang motor sa mga biktima. Katong magtiayon dito mas kilid po sa dalan, gilugan niya motor o dunay resistance po, so hinungdan nga
gipusil-pusil niya kantong magtiayon og naigo in taon, no. So dayon nadalaman po sa balay tambalanan og luwas na kaimtang sa maong magtiayon. Naglusad gilayon ang kapulisan og pursuit operation og naila na nila ang posibleng suspect sa krimen subay sa testimonya sa biktimang lending collector. Doon na person of interest ang atong Cagayan City Police Office kay gipakita sa lending collector ang mga nagkadaiyang larawan sa mga suspetsado nga doon na mga record diya sa mga police station. So doon na iyang gitudlo nga usa sa mga responsable. Samtang sa Zone 2 Lower Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, patay ang usa ka lalaking tindero og luya nga residente sa Quezon Bukidnon. Human nga walay kaluoy nga gipusil. Ang biktima igo lang miadto sa lugar aron ibaligya ang iyang mga luya diyang nahitabo ang krimen. Matod sa kapulisan, posibleng away negosyo ang motibo sa krimen. Sanglit nakabikil niini ang unang katransaksyon sa negosyo. So ang unang buyer napakyas man pag tuman sa ilang sabot na oras nga supposed to be. So gusto man sa sa katong biktima nga baligya katong iyang dalang produkto, so nagtransaksyon og lain ug nahibaluan nga iyang katransaksyon bayaw ra pod sa asawa sa suspetsado. Naila na sab sa kapulisan ang suspect sa krimen nga karon padayon nilang ginagukod. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka iladong NPA commander ang patay sa engkwentro tali militar sa Western Mindanao. Samtang laing duha ka mga gituhang NPA patay sab sa engkwentro sa Misamis Oriental ug Caraga Region. Ani report. Patay na diyang nakaplagan sa 402nd Infantry Brigade ang usa ka patayng lalaki nga gituang membro sa New People's Army human ang nitabong engkwentro sa sitio Alubihid, Barangay Rosario, Balingasag, Misamis Oriental. Na-recover sab sa kasundaluhan ang usa ka M16 rifle, mga war materials ug uban pang subversibong dokumento. Wala pa na ila hantod karon ang napatayng NPA. Sa laing engkwentro sa Barangay Concepcion, Cabadbaran City, Agusan del Norte, na-recover sab sa 30th Infantry Battalion ang usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki human ang engkwentro tali NPA. Giila kini sa alias Mindoro. Na-recover sa lugar ang usa ka AK-47 rifle, mga bala, food supplies ug uban pang dokumento. Samtang sa uling engkwentro nga nahitabo sa Barangay Magsaysay, Prosperidad, Agusan del Sur, nabungkag ang giingong kampo sa mga rebelde sa nasangpit nga lugar. Na-recover sa kasundaluhan ang usa ka AK rifle, M16 rifle ug uban pang kagamitan. Tigilan na itong karahasan, tigilan na itong pananakot sa ating mga komunidad, no? Ang ating hangarin ay magkaisa po tayong lahat. Meron pong Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa kanila, para po sa kanilang pagbabalik loob sa mapayapang pamumuhay at pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Patay sab ang iladong commander sa NPA Western Mindanao o Secretary General sa Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC nga si Aprecia Roset o mas na ilang si Commander Bambam sa combat operations sa 102nd Infantry Brigade sa Barangay Malagalad, Dumingag, Zamboanga del Sur, Martes sa buntag, Pebrero 27. Sumala sa kapulisan si Commander Bambam, dunay kapin 30 ka warrant of arrest, lakip na ang kasong murder o extortion. Dugang pa, mao na lang kini ang nahibiling high value target o leader sa WMRPC. Sumala pa, dagong kadaugan alang kanila ang pag-neutralize kang Commander Bambam aron mapakgang ang terorismo sa probinsya. Ang dili na nato na man-discount, ma'am, nga dunay mga retaliations, pero ang atong government forces is ready kanon na. We are on heightened alert status. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Alang sa mga natawo karong adlaw, espesyal gayud kini kay human sa 4 ka tuig. Karon lang balik sila makasaulog sa ilang adlaw na tawhan nga matumong gayud sa petsa karong leap year. Ani ang report ni Kent Abrigana. 28 anyos na si Sunny Camiña nga taga Davao del Norte karong adlaw, February 29. Pero kung hiyapon ang mga tuig nga magsaulog siya sa iyang birthday nga matunong gayud karong adlaw kanusa leap year. 7 anyos pa lang siya. Matud niya,
Walay kang matuuran ang giingong dunay kakulian ang mga tawong gipanganak sa leap year. Abot sa point na nihilak ko kay tungod dili na ko madawat nga ngano ingon ani mo ni sila sa kuha nga wala man ako ni sila giunsa ko nga ngano unsa din naa sa kong birthday di ay kung panagsa lang. Apan sa iyang birthday karong adlaw, napulihan kini og kalipay. Koy kanang lain pa nga gina-pray sa Ginoo nga hatagan pa ko dako nga kinabuhi para makaatiman ko sa kong bana ug sa kong mga anak. Ilabihan sa ang kalipay sa 24 anyos nga si Hanilin nga usasab sa mga naga-birthday matag leap year lang o ang tuig sa kalendaryo kung asa adunay 366 ka adlaw kung ikumpara sa regular nga tuig nga aduna lang 365 days. Blessing jud kay nako karon na year. Then magpaabot kog 4 years kada birthday. Lain kay kung walay 29 di jud ko naga-celebrate kay dili jud nako feel akong birthday. Samtang himsok usab nga gipanganak dinhi sa usa ka laying in sa Barrio Obrero sa Davao City ang baby girl nga si Axel pasado alas 12 sa kadlawon kaganiha. Sumala sa inahan nga si Hazel. Kinamanghuran sa tulo ka mag-igsuon si baby Axel. Swerte para kaniya si baby Axel. Tungod na tunong sa leap year ang birthday ni ini. Wala sab daw siya naglisod sa pagpanganak kang Axel. Uyoon siya, kanang hilumon siya, di kay siya palahilak. Dali lang siya nakagawas, dali lang siya walay komplikasyon nga ni jud sa ko. Kay abi na ko ma-refer ko sa SPMC. Sumala sa midwife nga si Jean. Walay ka matuuran nga adunay problema ang mga baby nga gipanganak sa leap year. Ang importante gayud kuno ang magpa-prenatal check-up. I encourage all those mother na pregnant, especially those pregnant mother po, na magpa-prenatal po talaga para hindi tayo magkaroon ng mga problems like mga complications, mga neural tube defects or mga something talaga na magkaroon ng problem ang mga bata, congenital anomalies. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gilusad ang usa ka talagsaong Philippine Heritage Jewelry Book. Kini ang gilusad sa Ayala Museum nga talagsaong koleksyon sa mga alahas. Ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book. Ang author sa maong libro ang jewelry preservationist ug self-taught designer nga si Maria Angelica Santos Bermejo. Unod sa maong libro ang nagkariyang istorya sa mga alahas nga gikan sa nagkalain-laing panahon sukad pre-Spanish colonial era. Nakatakda sab nga idonar ang ubang kopya sa maong libro sa pipila ka educational institution ug library. We are hoping to find the elusive identity, but actually it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us, and that's up to us now to share. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka babae na palgang patay sa usa ka creek sa Salay, Misamis Oriental. Biktima posibleng gipatay una kuno gilabay sa maong lugar. Motibo sa krimen, posibleng love triangle sigon sa otoridad. Ani ang report. Patay na og halos madugta na ang lawas diyang nakaplagan ang usa ka babae sa mga residente sa Purok 5, Sitio Malamuni, Barangay Saray sa Salay, Misamis Oriental. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Sabrina Manzanares, 42 anyos, minyo og residente sa susamang barangay. Sa pagsuta sa patayng lawas sa biktima, may gawas nga aduna kini samad siyang ulo nga bahin nga posibleng tinuyuan. Mao nga gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon nga posibleng adunay foul play. Probably sir kini nga patayng lawas sir, kato nga patayng lawas sir, gi-transfer na kato siya sa katong iyang nahimutangan kay naay mga kuan nga treaties nga posibleng kini siya giguyod. Sa pagsubay sa kapulisan, may gawas nga posibleng love triangle ang motibo sa krimen. Bulag na kini sa iyang bana og karon adunay karelasyon. Nasayran nga nagpatabang na kaniadto ang biktima sa health center gumikan sa naangkong bunog nga binuhatan kuno sa iyang karelasyon. Among gitutukan katong part sir sa
third party niya sir kay dito kami nakakita og dakog kuan sir, dakog kuan ang gulo nga masulbad kini. Namoy kinsay suspect ninyo ani sir ginalantaw? Na sir katong yang third party sir. Ang mister sa biktima, gilayon nga may koordinar sa investigasyon sa kapulisan. Matod niya, dako ang iyang kahikurat sa gisangputan sa iyang misis. Ambot na sa sir kayo bragi baharan kini siya nga di kami magbalik. Kaso na kini siya kay arma dako sa sir kayo marang kulbaan man yung mga budget din ng among barangay. Ay base ko no maghinaya ka na Karon, padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo sa kapulisan sa suspect nga karelasyon sa biktima nga pabiling nagtago-tago na. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Garbo karon sa Mindanao ang duha ka magigalang nga gikan sa Davao Region nga nalakip sa top 10 sa 2024 Mechanical Engineers Licensure Exam kung asa ang usa mao'y first placer. Ato silang ilailawan sa report ni Kent Abrigana. Friendship goals gayud ang magigala. Kinsa classmate sab nga sila si Ray Arcabal, 24 anyos taga Samal Island, ug si Ron Cañones, 24 anyos taga Moncayo, Davao de Oro. Human sila nakasulod sa top 10 sa 2024 Mechanical Engineers Licensure Exam. 8th placer si Ron Cañones nga adunay rating nga 90.75%. Samtang nasungkit usab ni Ray Arcabal ang first place nga adunay rating nga 93.45%. Naanda na daw nila nga mag-study kauban ang barkada. Apan wala sila magdahom nga makasulod sila sa top 10. Doon na sila sa among room. Sabi nilang kanang sila kanang sagit nila. Kanang sabak kami ato. Grabe na mong lipay lagi sir. Sumala kang Ron, kinasiguro gihapon nila nga mabalanse ang ilang studies ug paglingaw-lingaw. Sa review mi diri sir, dula ka mo make ML. Dili ko gigapalabi sir. Kanang ginagmay nga lingaw-lingaw sir kay lisod kayo og kanang user ko guys sir. Malipayon usab ang girlfriend ni Ray kinsa nakapasausab sa moong licensure exam. Beyond measure jud ang kalipay sir kay mo jud among gigol good sir na mag-top jud siya sir, makasabay mi makapasar. Doon na say tips sa Laron o Gray sa mga buot mag-excel sa ilang studies. Choose your friends jud. Dapat imong pilion ng mga friends kay ka think pud sila sa future ba. Naman jud time nga makaingon ta nga bukan ako na dili ko ka ako masulod ni ana sir bro dili ka dapat para sir dapat sila ma-discourage ana sir. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nanguna ang Letran Squires, Perpetual Junior Altas ug Mapua Red Robins sa team standings sa NCAA Juniors Basketball. Ana karon sa top 3 sa team standings sa NCAA Juniors Basketball ang Letran Squires, Perpetual Junior Altas ug Mapua Red Robins nga pulos adunay 6 kadaog ug 1 ka pildi. Nagsunod sab ang SSCR Staglets nga dunay 5-2 sa team standing. Human ilang napildi ang Benilde Greenies nga nahulog sa 2-5 sa team standings. Ang Mapua Red Robins ang nakasunod sa top 3 human niini gipalukapa ang LPU Junior Pirates hinungdan nga naka 3-way tie kini sa Letran ug Perpetual. At ang iya mga dula pa sa NCAA Season 99 Juniors Basketball matag Miyerkules, Biyernes ug Domingo sa Phil Oil Eco Oil Center nga magsugod alas 8 sa buntag. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.